So, welcome to my YouTube channel or TikTok, Facebook page kung saan kayo nanonood. Ako nga pala si John Mark Poragay at isa akong IT student. Currently, incoming third year na ako. So, naisipan ko na restudy ng basics ng programming para refreshing course baga. So, naisip ko, habang nag-aaral ulit ako, what if i-video ko na lang, then i-share ko din sa inyo kung paano nga ba. So, ito, introduction to computer programming gamit ang C# at ang Sharp Develop. So, dito sa series na to, ito ang tuturo ko. Basic of computer programming using C#. Ano nga ba yung mga basics ng computer programming? Like structure ng code block, variables, data types. Basta, mga basics ituturo ko. Then, how to use Sharp Develop IDE. Yung Sharp Develop ang gamitin nating IDE or coding environment kung saan tayo magko-code application. Mamaya papaliwanag ko kung bakit nga ba C# and Sharp Develop ang ating napili. So, core programming concepts like variable, loops, OOP, etc. Tulad ka na sinabi ko, yung mga basics na programming, dadaanan natin dito. So, itong video na to is most likely for incoming and first year students. Dahil ito yung tinuturo. So, dito din sa series na to, gagawa tayo ng small and practical projects. Tulad ng calculator, pinaka-basic. Yan, syempre, hindi mawala yan. Then, kung aabot tayo siguro is, nagawa tayo ng window form application. E-commerce, yun, POS, or something that magamit natin yung mga basics. So, dito, no prior experience needed. Kaya nga sinabi ko, it is perfect for incoming first year or first year students na wala pang idea sa programming. So, C# yung gagamit natin. Pero, applicable naman to sa lahat ng programming language. Yung fundamentals, yung concept. So, bakit nga ba C# and Sharp Develop ang aking napili para sa series na to? Kasi backstory lang. Nung first year ako is C# ang first language na itinuro sa amin and medyo gamay ko siya. Gamay ko ang C#. So, hindi man ako expert sa kung rate 1 to 10 ang aking familiarity with C# is somewhere between 7 and 8 ang aking familiarity with C#. So, ginamit din natin ang C# kasi nga, beginner friendly siya. Saka, ito ay widely used sa industry. Kung napapanood nyo si Programmer TV ata yun. Yung si Idol, yung mahabang buhok. Ngayon, doon ko sa idea na C# lang ang gamitin. So, beginner friendly C# kasi yung syntax niya, sabi natin, somewhere beginner level siya. Hindi siya tulad ng pag nagsimula tayo sa JavaScript. Medyo mahirap na siya. For beginner. Ang JavaScript, para sa akin lang yun Tapos ang C# kasi, pag nag-C# ka, pagka familiar ka na sa syntax ng C#, and pwede mo siya sa Java magamit. Kasi halos lahat ng first year ng programming is C#, Java ang ginagamit nila. Yung iba Python. Pero hindi tayo magpa-Python dito sa Java, C# lang. Ayan, so Sharp Develop naman ang aking ginamit na IDE kasi siya, lightweight and fast. Kasi ko naman struggle ng mga estudyante
wala silang maayos na computer, device, laptop. Kaya, Sharp Develop ang napili na IDE kasi pwede mo siya mapagana sa mga sinaunang computer, laptop, yung mga phase out, matatanda na, Pentium, Intel i3, second gen, yung mga luma ng machine. So, hindi masyado siyang gumagamit ng storage sa ng power para mag-run. Perfect siya for beginners. Then, ito na nasunod natin, installing Sharp Develop. So, dahil nga episode 0 pa lang to, magsiset up pa lang tayo and papaliwanag ko yung mga kailangan natin. So, first, kailangan install ang Sharp Develop. Ayan. Punta lang kayo sa browser. Then, search nyo. Sharp Develop. Ayan. Ito ang unang lalabas sa inyo. SourceForge. Pag nag-download naman kayo dito is, naman siya, legit and wala siyang virus. Pero kung naano kayo doon, kung wala kayong tiwala sa akin at sa iba, dito na siya ay download. Sa sharpdevelop.net. Ayan. Dito na siya i-download. Pero, down na ata ito. Yan. Dahil dyan dito na magda-download sa SourceForge. Yan. Click nyo lang itong download. Yan. Pagka-download nyo, hindi nyo pa siya ma-install. Hindi pa ito lalabas. Ito, yan. Hindi pa yan. Kailangan nyo muna mag-install na tinatawag nito. Yan, install nyo muna ito. Microsoft Visual C++ 2008. Parang package na kailan para mapag-program kayo ng C#, F#, C++ gamit C# Develop. Download nyo lang to. Ayan. Download. Itong lang, 86. Yan. Download nyo. Open file. Yan. Install. Mabilis lang to. Ganito lang mag-set up. Yan. Tapos, install na si Sharp Develop. Pagpasensya na. May sipon ako ngayon eh. Ayan. Okay na. Pag install nyo na si Sharp Develop, ayan. Gagawa naman tayo ng first project natin. First project. So, open nyo lang si Sharp Develop. Ready po na ako. Then, pinto nyo to. New solution. Then, dito sa C#. Then, pipindutin nyo lang tong Windows application, then console application. Kasi console lang naman. Console muna ituturo ko sa inyo, then sa mga susunod na episodes natin susubukan gumawa ng Windows application. Tapos lagyan nyo ng pangalan natin, first project. Yan. Tapos pwede nyo create. Ayan. Kung makikita nyo meron ditong template. Ayan. Ito yung default template ng Sharp Develop. Tapos pagka nira natin to, ayan.
Yan, makita nyo, ito lalitaw yung CMD. Hello world, press any key to continue. Ayan, ito yan. So, sa episode 1 natin to, tatalakayin tong yung console.write line, hello world, yan. Then, next natin is exploring the self-develop interface. Papaliwanag ko sa inyo yung self-develop, yung interface niya. Samahan nyo ako, explore natin. So, ito yung, dito nyo makita yung mga projects, mga file, dito sa gilid na to. Yan. Dito kasi isa pala yung ating file, kaya ito pa lang siya, yan. Dito nyo makita yun. Then, dito naman, ito yung dito nyo makikita yung mga errors, warning sa program. Ano ba ito? Kapag naglagay tayo dito ng yan. Kapag nag-run tayo, makikita nyo, mag-error yan. Dito nyo makikita. Yan. Tapos, may shortcut din dito. So, Control S kung i-save nyo, yun ang shortcut. Then, F5 naman sa keyboard. Sa, Windows device, F5 kapag i-run nyo. Ayan. Tapos, dito naman sa taas, kung makita nyo dito, yan, may file. Ito yung ribbon tab. Dito nyo makikita kung may lalagay kayo, may titingnan, project to reference. And explain natin to sa mga next episode, siguro itong reference na to. Ayan. Sa itong build, kapag mag-run na kayo, build solution, shortcut din pag mag-run kayo program nyo. Pag i-build nyo siya, kung makita nyo kung may error, build. Debug. Itong magagamit din natin to. Debug. To search. Yan. Basta yun, magagamit natin yan. Yung mga tabs and icons dyan. Paliwanag natin as we go on this series. So, run. Sabihin yan, mag-run yung ating program. Yun. Kung mapapansin nyo, pagka nag-run na tayo, napapalitan na siya ng pause, saka ng stop. I-stop muna natin. Then, ito naman, mag-run to ng itong run na outline lang. Outline lang yung kanyang kulay. Is mag-run siya pero hindi siya gamit ng debugger. Ibig sabihin, mag-run siya kahit may mga bugs. Hindi niya gagamitin yung debugger. Mag-run siya. Okay. Then, next natin is, ito na. What's coming on episode 1? So, sisinga muna ako. May sipon ako eh. Yan. Sensya na. Wala akong magawa ngayon, may bagyo eh. Kaya naisipan ko to. Yan. So, sa episode 1 natin is papakita ko sa inyo kung paano mag-code ng Hello World. First program natin, Hello World. Siyempre naman Hello World. Ang first program kahit saan, parang canon event na Hello World ang first na gagawin pag mag-aaral ka ng programming language. Then, understanding the structure of C# program. Papalawanan ko yung structure ng C#. Yung classes,
classes, methods, saka yung, kung paano siya nag-aaral. Ayun, basta yun. Then, printing sa console. Ayan. Paano mag-print sa console. Kung ano nga ba yung console. Sa yung basic input at output natin. Kung paano mag-take ng input. Halimbawa, name, age, yung ganon. Input at output. Yun lang, and maraming salamat sa panonood ng ating episode 0 ng ating series na Introduction to Computer Programming. So, kung di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para sa susunod nating episode. Like nyo dito video na to. Mag-comment kayo kung anong gusto nyo matutunan. Kung anong course nyo, kung sa school kayo. Para may interaction tayo. Then, i-share nyo ditong video na to sa mga kaklase nyo na siguro gusto din matuto. So yung ating PPT na to is nasa description yung link. Pwede nyo siya i-download. Then yung Sharp Develop. Then ano pa ba? Yung kaninang package ng Microsoft, nasa description din yung link. Download nyo na lang. So yun lang, and thank you. Out.